Tatlong marunong na rin lumakad, sapagkat sinundan ang talang sumikat. Noon daw sumilang si Kristong mahirap, ang batang sinamba ng mundong mapalad. At ang daigdig noon ay nagbago, nag-alay sa kapwa ng Aguinaldo. Lahat ay nagdiwang, sumigla ang mundo, pag-ibig ang diwa sa araw ng Pasko. Tatlong marunong na hari lumakad, sapagkat sinundan ang talang sumikat. Noon daw sumilang si Kristong mahirap, ang batang sinamba ng mundong mapalad. At ang daigdig noon ay nagbago, nag-alay sa kapwa ng Aguinaldo. Lahat ay nagdiwang, sumigla ang mundo, pag-ibig ang diwa sa araw ng Pasko. Tatlong marunong na hari lumakad, sapagkat sinundan ang talang sumikat. Noon daw sumilang si Kristong mahirap, ang batang sinamba ng mundong mapalad. At ang daigdig noon ay nagbago, nag-alay sa kapwa ng Aguinaldo. Lahat ay nagdiwang, sumigla ang mundo, pag-ibig ang diwa sa araw ng Pasko. Tatlong haring mago, mga hari na tunay ngang nagpakita ng magandang halimbawa sa pagsilang ng Panginoong Hesus. Nawa ang araw na ito ay makapagnilay tayo sa mabuting balita. Tayo po'y sama-samang manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli ang papuri namin sa iyo, Panginoon, ay aming ibinibigay sa mga oras na ito. Ilang oras na lang matatapos na naman ang January 3, 2021. Ngunit maraming salamat, Panginoon, sa mga biyayang pinagkaloob mo sa nakalipas na oras. Bagamat nakaranas din kami ng mga pagsubok, mga negative thoughts, pero salamat, Panginoon, ikaw kukunan namin ng kalakasan. Na sa mga oras na ito po yung araw ng aming pagpapahinga, saan ikaw naman ang aming bibigyan ng pansin. Ngayon po ay Sunday,
Araw ng pamahinga, araw mo, Panginoon. Pero higit sa lahat, every day, every hour, every minute ng aming buhay, nawa lagi naming makita ang ilaw patungo sa iyo, Panginoon. Kamukha ng mga tatlong hari na nakita at sinundan ng ilaw patungo kung saan kayo sinilang. Sa panahon ng pandemic, Lord, dami ng kadilimang nangyari sa 2020. Nawa, Panginoon, itong 2021, bigyan mo kami ng liwanag sa mga darating pang unexpected na pagsubok. Tawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang magawa sa nakalipas na oras. Gayon din po ang mga nakikinig. Nawa humingi tayo ng tawad sa ating Ama upang malayang makapasok ang banal na Espiritu at makaunawa tayo sa kanyang mensahe. Bigyan mo po kami ng karunungan ni Brother Richie Ronquillo. Bigyan mo kami ng kababaang loob, Lord, na ikaw ang may taas sa Facebook Live na ito. Hindi ang kalooban namin, kundi ang kalooban mo po ang makapangyari. Lord, patuloy kang kumilo sa mga darating pang minuto. Ikaw ang may taas, mabigyan ng papuri, mapasalamatan. Sapagkat ang ilaw na sinundan ng tatlong mga hari ay siya ding ilaw na dapat naming sundin araw-araw upang hindi kami mapunta sa kadiliman na magdadala sa amin lagi sa kasalanan. At lalo na kapag kami ay nagkakasala, nadidiliman ang aming isipan, ang aming espiritu ay hindi makakonek sa iyo, Panginoon. Pero maraming salamat. Kaya sa Facebook Live lang, talaga namang ang iyong espiritu na may pinagkakaisa mo. Sapagkat ikaw ay dapat sambahin sa espiritu at sa katotohanan, at ang katotohanan ay nasa iyong mga salita lamang. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Kapatid, ang mabuting balita ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Mateo, 2 kabanata. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin." Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, "Saan ba isisilang ang Kristo?" Tumugon sila, "Sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel." Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. "Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya,
Ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumambahin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Welcome po sa The Word of God Daily Gospel at Facebook Live. Ito po ay gabi-gabi, alas 8, kung saan kahit po sa pamamagitan ng social media, na lahat naman po tayo may cellphone, lahat tayo may gumagamit ng Facebook, bakit di po natin ibigay ang parangal sa Panginoon na makinig ng kanyang araw-araw ng mabuting balita. Kung ano po yung gospel sa simbahan, dinadala po yan dito ng Facebook Live upang sama-sama tayo makapagbigay papuri kahit hindi po tayo nagkikita-kita bilang mga Facebook friends. Bakit di natin gamitin ang ating mga cellphone para makapagnilay po tayo? Most especially, hindi lang naman po every Sunday dapat nakakarinig ng mabuting balita. Dapat everyday po yan. Kasi talagang lagi tayong nagkakamali, nagkakasala. Kailangan may nagpapaalala po sa atin, di po ba? Kasi iyan po talaga ang pinakamahalagang ayuda na kailangan natin ngayong pandemic, no? 2020, March 2020, nag-start yung pandemic. Hanggang ngayon, nandito pa rin. Yung ayuda ng salita ng Diyos, yung liwanag na ibibigay sa atin ng salita ng Panginoon, yun dapat lagi po ang hinahanap natin. Sapagkat utos ng Diyos na basahin ng Bible everyday, pagnilayan, na mismo ang Panginoong Jesus na nagsabi na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Upang sa ganon, every gising tayo'y laging magiging bagong nilalang. Yan po ang gusto ng Panginoon. Sa buhay natin ngayon na lahat ay pansamantala lang, bilis ng panahon, napakabilis, sobrang bilis, na kamukha bukas, death anniversary ng mother ko, 3 years na yun, parang kailan lang. Etong mother-in-law ko, namatay naman itong December 30. So, ang bilis ng panahon. So, sana wag natin aksayahin yung mga natitirang oras na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos para ibigay naman sa Kanya ang pagpuri at pasasalamat at makapaghanda tayo makapaghanda tayo sa isang tunay na tahanan natin, at yun ay ang langit. Masasabi natin na kung ginagamit ng Panginoong Jesus o ng Ama sa Langit ang social media para maging daluyan ng kanyang mabuting balita, ginagamit din niya ng dyablo. Hindi magpapatalo ang dyablo. Kaya ang ginagawa niya, nililibang niya ang tao sa social media, pero yun nga lang, ang kinalilibangan ng tao, walang koneksyon para mabigyan papuri ang Panginoon. Di po ba? At ngayon pong araw na ito, January 3, 2021, Sunday Gospel po yung ating pagninilayan. At ito po yung binasa natin, nagmula po yung kay San Mateo, chapter 2, verses 1 to 12. At tungkol po ito sa pagdalaw ng mga pantas. So, yung pantas, ano po yun? Yung mga hari, no? 3 kings, no? Alam naman po natin yung pagkapasko. Hindi nawawala yung 3 haring mago na nagbigay ng mga iba't ibang regalo, di ba? Ginto, kamanyang, mira, ba? Pero behind that story, na pagdalaw nila, nakita nila yung bituwi, sinundan nila patungo dun sa sabsaban, kung saan isinilang ang Panginoon, tiyak naman po na may mensahe yun sa atin. Kaya ang sinasabi ko lang po sa inyo, ang layunin po ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita everyday. Pero hindi po ibig sabihin na yung aming pagninilay, pagninilay nyo din. Kumbaga, pare-pareho tayong magninilay. Kumbaga, sabi ko nga, yung pare, yung madre, kami, instrumento lang po ng Panginoon to,
para tayo po gamitin na mapaalalahanan tayo. Kasi yung mga simpleng utos ng Diyos, kamukha halimbawa nung igalang mo yung ama at ina, huwag kang mangangalunya, di ba? Bakit meron pa rin gano'n, no? Kahit alam na natin yung utos ng Panginoon. So tayo pinaalalahanan ng Panginoon. Kasi napakahalaga na itong buhay natin sa kabilang buhay na paghahandaan. Kasi dito walang forever, no? So mahirap naman na kung saan pa yung walang forever dito sa mundo, dito tayo nagpapakasaya, nag-e-enjoy yung life, no? Pero hindi naman kasama ang Panginoong Jesus. So, ngayong araw po to, makasama po natin si Brother Richie Ronquillo at siya po ay magbibigay ng kanyang pagninilay sa kanyang buhay, kung ano message niya sa atin. So, try po natin siya i-contact. Wait lang po nagre-ring na. So, hello, magandang gabi po, brother. Malakas po ba yung aking boses dyan? Malakas naman po. Nadidinig naman po kayo. Oo, Ako po ba yung malakas dyan? Sandali nga Tandali. Parang medyo mahina Meron po ba ngayon, naubusan kasi ako ng lodo. Pwede pong tumawag kayo. Di ba binigay ko yung phone number ko sa inyo? Pwede natin try sa cellphone. Wag sa messenger. Baka mas malakas yung signal. Pwede pa. Okay po. Sige pa. Try nyo kasi medyo mahina yung dating yung boses nyo dito Sige po bababa ko muna. Ayan. Try po natin sa cellphone. Kasi minsan signal. Kasi kamukha ngayon umulan. Talaga namang mahina yung signal minsan. So, habang hinihintay mo natin na tumawag siya, check ko lang kung naibigay ko ba yung number ko kanina. Alam ko naibigay ko So, mahirap maghanap. Anyway, tatay po na lang uli. So, yung kayo po, sa palagay nyo, kung halimbawa nakapagsimba po kayo kanina, ano ba sa palagay nyo yung mensahe ng Epiphany o yung pagpapakita ng Panginoong Jesus, no? Sa tatlong hari. So, ano po kaya yung mensahe ng Panginoon? Kasi kanya-kanya yan Di po ba? Ayan, bigay ko na yung number ko. Hintayin na lang natin siya tumawag. So, sa buhay po natin, ayan. Sige, ano po, natanong, saan po ako, kahit saan, tawagin nyo na lang po ako, yan. So, sa akin po, yung pagninilay ko dyan sa, yun nga, yung Epiphany, yung pagpapakita ng Panginoon sa tatlong hari. Yung ilaw, yun ang una ko nakita yung bituin na sinundan ng mga tatlong hari patungo sa Panginoong Jesus. Pero bago po nila gawin yan, talagang munang syempre sa istorya, meron naman laging kontrabida At diba, naging kontrabida dyan si Herodes. Na talaga namang very insecure. Ina-insecure siya nung marinig niya ang balita. Ayan, tumatawag si brother. Hello po. Hello. Hello. Ayan mas malakas yung boses yung kanina. Kanina. Ngayon pala. Sige po. Okay, magandang gabi po. So, naka-live na po tayo. Pwede po na po kayo mag-start na inyong pag-share. Okay po. Bago po tayo magsimula sa gagawin. Nasa kung saan nang manalangin tayo ng konti lamang para po sa ating pag-umpisa. Maaari po ba tayo manalangin sandali? Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa gabi nito. Pagpapalingin po kami binigyan ng pagkakataon upang magbigay po at mag-share ng inyong gospel ngayon gabi. Kayo po, Panginoon, na manguna sa aming gagawin. Lalo na po sa akin po na ako po ay inyong bigyan ng katalinuhan upang sa gayon na ako po maibigay ko po ang nais niyo iparating sa lahat ng mga nakikinig. Kayo po ang manguna at tataas po namin ito lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay po, magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid at mga kapanalig. Ngayon po, pagbilayan po natin ang gospel natin ngayon sa Mateo na binigay po ng ating kapatid na Sister Angelica. So, sa akin po pagninilay-nilay po ng mga salita ng Diyos po dito sa gospel ng Mateo ay meron po tayong tatlong pwedeng pagnilayan na po sabi
ayon sa mabuting balita, may tatlong mga bagay tayo na pwede natin pagnilayan. Una po, ano po ba yun? Nung mababasa po natin sa ating mabuting balita ngayon, sinabi po na po sa Mateo 2:1-12, no? Na malalaman po natin, mababasa po natin na ang tatlong mga magi o yung pong tinatawag nating tatlong pantas ay meron pong gumabay sa kanila. Ano po ba yon? Sabi po sa verse 2, nakita namin ang kanyang bituin, kaya naparito kami upang siya ay sambahin. So, yung tala po ang naggabay doon po sa tatlo na mga pantas upang marking po nila ang kinalalagyan ng ating Panginoong Jesucristo. Tapos, sabi pa rin po, pinagpatuloy po, no? Sa verse 9-10, sila ay pinangunahan ng bituin na kita nila sa silangan. Ibig sabihin, merong nanguna sa kanila. Na po, hindi po pwedeng malaman lang nila yon na wala po silang sinusundan. Kumbaga po sa ating pong modernong panahon, Nawala. Anyway, tawag ka na lang uli, bro. Nawala, naputol eh. Ayan. Yung sinasabi niya ni bro na, yun nga, kamukha din na sinasabi ko, sinundan ng tatlong mga hari yung bituin. Di po ba? Sa buhay din natin ngayon, dapat ganun din tayo, no? Kahit wala tayo sa panahon ng Panginoong Hesus o kahit hindi tayo yung mga hari, pero sa buhay natin, pwede nating matularan yung ginawa ng tatlong hari na pagsunod sa bituin kung saan papunta sa Panginoong Hesus para sila'y makapagsamba, para sila'y makapaghandog. Amen? So, sa atin po, kamusta na ba? Ano na ba yung bituin na sinusundan natin ngayon? Ano ba yung liwanag na sinusundan po natin ngayon? At tunay nga po na ang Panginoon ang dapat laging maging liwanag sa ating buhay. Hello? Hello, bro. Sige po, magsalita po kayo, tingnan ko. Sige po, okay na, sige. Pwede na po, medyo malakas na yung boses nyo, hindi kamukha kanina, no? Sige po, tuloy nyo na po yung pag-share nyo. Yun po, no? Nakita po natin na yung tala ang nagbabay. Ang tanong po dito, ano po ba yung parte ng tala na ito? Ito po ba nilagay lang sa Biblia para pakita sa akin kung paano sila ginabayan? Ang mga reflection ko po dito, sabi ko, Lord, ano nga ba yung tala? Pero alam niyo po kung ano pumasok sa isip ko. Sabi ko, ang tala ang nagbabay doon sa tatlong mga para malapit sa Kristo at makita nila ang Panginoon. Hindi po ba kaya tayong mga Kristiyano o tayong mga Katoliko ay tala? So, binigyan ko po ng malalim na pag-isip na, Lord, sa mga kapatid na mga Katolikong nawawala sa aming pananampalataya, na naliligaw at napupunta po kung saan. Siguro po tayo mga tala na sinasabi at mga naninindigan sa pananampalatayang Katoliko, ayun po siguro tala sa kanila. Bakit sabi po, ang tala ay nanguna doon sa tatlong pantas para makita siya. Hindi po ba ito po yung ating mga misyon bilang mga Katolikong Kristiyano? Akayin natin at dalhin sa liwanag yung mga kapatid na ito ng ganda. Baka tayo po yung dapat na pagkakala para sa kanila. Tayo po mag-isipin liwanag. Doon po ng Diyos. At ito po yung unang nakita ko na aral na bibigay sa atin ng Panginoon. Pero meron pa po tayo. Kung meron po tayo po at yung magiging gabay, po, syempre po ano po yung hinahanap natin dito, ano po yung makikita natin dito. Meron po tayo nasamahan. Po, nakita po natin na yung tala
ay sinamahan ang alin? Kung mga tinatawag nating pantas o magi. Opo. The magi were what? They were accompanied by the star. At sabi nga po dito sa verse 9, sila ay pinangunahan ng nakita nila sa silangan at nakita nila po ang Panginoon. So, ano po yung fantastic, mga fantastic na pagkakas. Tignan nga po natin yung character ng tatlong fantastic ito. Sabi po sa verse 1, may matatalinong taong mula pa sa silangan at dumating sa Jerusalem. Yung unang character po nila, yung mga pantas, sila po yung matatalino. So po, hindi po, sila pa nang ala. Hindi po sila totally barren or weird, no? Yung walang-walang alam. Dahil sabi po, sila yung matatalino tao. No? Ito po yung character na una, no? Matatalino. Pangalawa po, sila po yung ano raw, mapagtong. So po, yung ating mga magi o yung ating mga pantas ay pag matalino sa kanila ng mga magkita. Pag umipila niya mga bata, matalino. Bakit? Nais niya merong paraan malaman. Nais niya na merong madiscover. Kaya katanungan pa. So, ganun po yung pantas natin. Tinanong nila, kung po doon sa tata, na lumabay sa kanila, at tanong sila, saan po ba namin nakatutuan ang bagong hari ng Panginoon? Kaya nga nakarating doon kang ito, kay Haring Herodes, na mayroong mga matatalinong pantas na naghahanap doon po sa isang sanggol ng bagong hari, mga Hudyo. Kaya nakadakma si Herodes. Bagong hari mo ito na pinanganak daw. At syempre, makikita ng ihahat ni Herodes, itong mga taon po, ay hindi lang pa sa ako. O, bakit po? Syempre, alam naman ni Haring Herodes na merong mga regalo to. May ginto, insenso, no? Kamatya, at saka po, hirap pong dala. Sabihin po, sila magkabasta. So, napagtanungan po nila si Haring Herodes. At pangatlo po, sabi po sa verse 6, sila po ay mayroong kaalaman sa salita ng Diyos. Sabi po sa verse 6, nagtuon po sila, at yung nila dito ay Micah 5. Sabi po sa Micah 5, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Judea, ay hindi pinaka mababa sa mga pangunahing bayan sa Huda. Sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Kinuot po ito ng tatlong o nung tinatawag natin ng mga pantas. Ibig sabihin po, biblically, scripture, may alam sila sa scripture. May alam sila. Meron po lang kamalayan na kung ano yung Biblia. No? Scripture, wala pa pong araw. No? Scripture. Pag sinabi po natin scripture natin, Old Testament yun. The prophecies. O, no? Yung mga prophets, yung mga ano po, at yung canonicals po, at yung may tapos na tinatawag. So may alam sila. Ayun po, no? Una po, sila po ay matatalino. Pangalawa po, sila po pagpatuloy. Pangatlo po, sila sa salita ng Diyos. At pang-apat po, sila po ng pagsipa. Sabi po kasi sa verse 11, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang ina. Nagpagtaka sila at sinam ang bata. So, they also spirit of worship. To worship the Lord they po. At syempre po, kung panghuli ang kanilang characteristics, they have the wish of life o bagong buhay. Sabi po sa verse, no? Kaya nagba na sila ng kanilang daan. Pero I believe po yung mga pantas, no? Bago po sila, ito pong verse na ito po sinasabi na mabalik sila ng Herodes sa kanilang sa kanya.
No po, pag nakita nila yung bata, nakabilang sinamba, sabihin lang, ano po, sa kanya, kapag ang bata po, siya rin po ay sasamba sa bagong manok. Pero ano po mga pantas? No? Sila po ay nagkita ng daan. Sila po ay bago na. Sabi nga po ito po yung pagbabago. Alam niyo po, naniniwala ako na itong mga pantas na to ay hindi po ganito sa kanila. Ito po, yung daan. Kung nang sa buhay natin, ako po, ibang perfecto, ako po yung masakana, ubod ng mga saya. Napakahirap dapat makabalik na po o gawin ng mga hindi na with this mga pantas. Alam ko po na sila po ay may pang bumalik kay Haring Herodes. Unang-una po bakit? Hari po, yung kanila po kakalabanin kung sila po ay hindi nababalik. At ano po kapalit nito? Kamatayan po para sa kanila. Pero ano po ginawa nila? But they choose what? To change their life. To change their ways. Ay po sila mga Katoliko, alam ko po, struggle too much in our life as Christians. So, ano po dapat mahargan. Sabi po, ang mga gato at handog na mga pantas ay sinandog nila ang kanilang mga dalang to, incense po at sabi nga sa sermon ni Father sa katira ng Nabalito, sabi niya, the Lord or our God does not deserve leftovers. He does not deserve our leftover time. He does not deserve our leftover money. He does not deserve our leftover life. What God deserves is gold, frankincense, and myrrh, which is our time, our money, our effort. That's what God gives to us. Hindi niya need yung mga sobra lang sa buhay na. Kaya po, sana po, sa aking mga pag-broadcast dito sa ating may kumamadaling sa atin. Pero maaapunta na itong ating pag-usapan. Pero okay lang po yan. At least in short time po. Ang aking po nagtatito, no, saan tayo magsilbing hala sa mga nawawala na. Bakit po? Huwag po natin isipin na yung mga tao walang alam. Na po? Kaya sila po ay tingnan niyo po, nagtatanong kay Eli Soriano, nagtatanong sa Iglesia ni Cristo, nagtatanong sa mga Mormons, sa mga Sabadista, at sa iba't iba pang sekta. Bakit po? May alam na po ang mga kapatid nating Katoliko, wala lang naggagabay sa kanilang tala, papunta sa Panginoon sa tamang lugar. Kaya po sana po, tayo po ay magsilbing mga liwanag sa kanila at maggabay po sa kanila patungo sa Panginoong sa Kristo. Ibigay po natin ang ating talento, ang ating buhay, ang ating mga kayamanan, hindi po yung leftover, but the best of our gold, the best of our myrrh, the best of our incense, and may our life increase incense and a sweet offering to the Lord our God. And today, the Feast of the Epiphany, the Lord is no longer showing Himself. No? Bakit po? Sa atin na po dapat nakikita. Sa buhay na po dapat nakikita. Kung pagbabago. Bakit po sa ating buhay ay nakita ang Panginoon na nagpapakilala na ang Kristo ang hari at tagapagligtas. Maraming salamat po at nawa po kayo po meron mga napulot na mga aral sa ating mga gospel reading for tonight. Just po ang kapurihan. I must preach that the Lord must always increase His gospel reading. The Father is not the Lord. Maraming salamat, brother, sa senior mo. Thank you so much. Sa Diyos ang papuri. Amen. So, yan po si brother Richie Ronquillo. Amen. So, medyo mahina nga lang yung sound. Anyway, sa akin naman po,
ang pagninilay ko sa gospel ngayon, nilagyan ko nga po siya ng hashtag ilaw sa kapwa, no? Kasi po, ang nakita ko talaga dito yung bituin yung nagbigay linaw, nagbigay ng gabay patungo sa Panginoong Jesus kung saan siya na isinilang sa sabsaban. Sa panahon po natin ngayon, yan ang kailangan natin ngayon. Ang liwanag, ang bituin ng salita ng Panginoon. Na dapat, una sa lahat, yung liwanag, tayo yung unang humanap nun. Di po ba? Tayo yung unang humanap nun. At ang liwanag na yan ay nasa salita ng Panginoon. Kapag natagpuan na natin yung salita ng Panginoon, naliwanagan na yung ating isipan, kailangan yun ay ibinibigay din natin o i-share din natin sa ating kapwa. Kaya nga di ba meron pong sinasabi na Great Commission, yung ipalaganap ang mabuting balita. At since tayo ay may mga cellphone, dapat ginagawa natin yan. Dapat yung cellphone natin, hindi lang may flashlight, kundi dapat yung mga cellphone natin, ginagamit natin para ipalaganap yung mabuting balita sa pamamagitan ng pag-share nyo sa inyong timeline. Di po ba? Isa na yan sa mga liwanag na may share natin sa ating mga Facebook friends. Amen? So, pero minsan kahit yung ganung paraan na lang, tinatamad pa tayo. Hindi natin nasusunod yung Great Commission na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Samantalang ang Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, yun ang pinapatrabaho sa kanya. At higit sa lahat, mismo ang Panginoong Jesus. Yun ang dahilan. Wala siyang ginawa araw-araw kundi sundin ang kalooban ng Panginoon. Kung ano yung liwanag na nanggagaling sa Ama, ay gusto niyang Panginoong Jesus, i-share yun sa kanyang kapwa. Amen. At kamukha din po ng magandang halimbawang binigay nung 3 hari na bagamat sila'y tagasunod ni Herodes, pero nung talagang matalino, hindi na sila talagang matalino. Talagang sila'y may karunungan sapagkat hindi nila sinunod yung utos ni Herodes. Nung magpakita sa kanila ang anghel sa panaginip, ay naglihis, di ba? Sabi, lumihis sila ng landas. Hindi na sila bumalik kay Herodes para mag-report. Nasabihin na, natagpuan namin ng bata, no, na magiging hari, tapos halika, pumunta ka kay Herodes para makasamba ka din. Hindi. Talagang binigyan sila ng karunungan. So sa buhay po natin, ganun din sana tayo, no? Once na nakita na natin ang liwanag mula sa salita ng Panginoon, dapat naglilihis na tayo ng landas. Hindi na tayo pumupunta sa landas ng kasalanan. Kundi yung landas na tinatahak na natin, meron nang nakikita na natin yung liwanag patungo sa buhay na walang hanggan. At kamukha din ng mga 3 hari na nag-alay sila ng iba't ibang ginto, mira, di ba? Tayo din, araw-araw. Hindi naman kayo nakailangan Pasko lang tayo nagbibigayan Dapat araw-araw may inihahandog din tayo sa Panginoon. At hindi naman material, hindi naman ginto, hindi naman mira. Insenso ang hinihintay ng Panginoon na maihandog natin sa Kanya. Kundi yung ating mismong sarili. Yung sarili natin ang hinihintay ng Diyos na ialay natin sa Kanya. Ibig sabihin yung kaya mo bang talikuran ng lahat para sa Panginoon? Kaya mo bang pasanin ang iyong krus, ang mga pagsubok sa buhay mo everyday at sumunod sa Panginoon? Amen? Napakabuti po ng Diyos kasi kahit sa mga ganitong kwento lamang na paulit-ulit naman every once a year na napapaalalahanan tayo kung saan ba isinilang ang Panginoong Jesus. Talaga namang sa sabsaban, punong-puno ng humility. Di ba? Hindi naman siya pinanganak sa private hospital. Hindi naman siya, di ba? At pero doon pa lang pagsilang pa lang talaga naman yung humility nakita na natin sa Panginoon. Mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan, ako naman, humility pa rin ang pinapakita sa atin ng Panginoon. Kasi nagkatawang tao siya, although Diyos siya, nagkatawang tao siya para maranasan niya, ma-feel niya na ganito pala ang damdamin ng isang tao. Di po ba marunong umiyak, marunong magalit, marunong, di po ba? Kaya wala na tayong maikakatwiran sa Diyos. Wala na talaga. Kasi kung napagtagumpayan ng Panginoong Jesus ang mundo, di po ba? Mula sa pagsilang hanggang kamatayan at pagkabuhay na muli, mapagtatagumpayan din natin. Bakit? Anak tayo ng Diyos Ibinigay ng Diyos ang lahat ng kapangyarihan, ang banal na espiritu, ang ibinigay sa atin ay espiritu ng katapangan, pagpipigil sa sarili. Wala na talaga tayong mairirisan sa Panginoon. Di po ba? Yun na nga lang nagiging problema hanggang ini-insist natin yung gusto natin
Ay, doon tayo nawawala ng liwanag, nagdidilim ang ating paningin. Hindi natin, although, minsan alam na natin kasalanan, pero ginagawa pa rin natin. Ayun, nandun na yung ilaw, nawawala pa. Di po ba nandun na yung liwanag, nawawala pa. So, talagang may control tayo when it comes to this decision natin, sa pagpili ng mabuti at masama, may control tayo kasi hindi naman tayo ginawang robot ng Panginoon. Bigyan tayo ng free will para mamili. Di po ba? Kaya sana everyday, piliin natin yung liwanag. Kasi, alam niyo naman si Diablo, pwede yang magmukhang anghel, di ba? Madaya siya eh. Parang minsan parang pagdating sa'yo ng isang bagay, minsan akala mo mabuti, maganda. Siyempre, ang Diablo naman, hindi siya magpapakita sa'yo ng mukhang demonyo, di ba? Talagang minsan sabi niya, kahit nga sa panahon na ito, di ba? Laganap ng mga bulaang propeta. Kahit nga yung pag-ibig ginagamit ng Diablo, di ba? Kaya nga merong bawal na pag-ibig, di po ba? So, ang problema kasi sa atin, sabi nga ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Nasaan ba yung katotohanan? Nasa salita lang ng Diyos. Pag wala sa salita ng Diyos, hindi katotohanan yan, di po ba? Sa mundo, kung maraming nagaganap na hindi totoo, pero yun ang pinaniniwalaan ng tao. Na akala mo liwanag, pero hindi naman pala. Dadalhin pala tayo sa kadiliman. Huwag natin kakalimutan na maluwag ang daan patungo sa impyerno. Pero yung patungo sa langit, makipot na daan. Pero kahit nahihirapan tayong pumasok doon, pagdating naman natin sa dulo, langit naman ang sasaluhin sa atin. Amen. So, sa akin, sa personal sharing, liwanag nakita ko sa Panginoon na hindi kamukha noon nang wala pa ako sa Panginoon, talagang madilim. At masarap sa dilim. Ibig sabihin, masarap gumawa ng kasalanan, di po ba? Pero ngayon na may liwanag na, may nasusundan ka na. At paminsan-minsan, nagkakamali ka, nagkakasala ka, hindi pa rin yung liwanag pa rin ng salita ng Panginoon ang makapagpapaalala sa atin. Di po ba? Hindi naman po ibig sabihin na lumalapit ka sa Panginoon, maging perpekto ka na. Wala naman pong perpektong tao. Ang ibig sabihin lang ng Panginoon is, lumalapit ka sa Panginoon dahil nakikita mo ang pangangailangan mo sa Diyos. Hindi dahil sa mga material na bagay, kundi pangangailangan mo dahil siya ay Diyos na dapat purihin, pasalamatan. Hindi po ba? Sana lagi po nating makita yung liwanag ng Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. So, hindi na po ako gano'ng magtatagal sapagkat meron po kami umiiyak na yung mister ko. Meron kasi kami ngayong misa para sa aking biyana na namatay. Anyway, tayo po manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong pagbibigay ng liwanag sa amin. Tayo po sama-sama manalangin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ng kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakain sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulo sa tukso. Diyan mo po kami sa lahat ng masama amin. Lord, maraming pong salamat. Sa iyo po ang papuri. To God be the glory.